pagbabago ko na hindi ko nararamdaman sa ibang batang pumunta rito. Wala siyang mannerism na katulad kay Maggie, yung hinahawi yung buhok sa taenga. Ang pinagstay na nga yung Ana dito eh. Binigyan niyo pa yung Becky na yun ng pera? Pera lang yun, Ruth. Iba ang pakiramdam ko kay Ana. At sigurado ko na siya nga ang tunay naming apo. I'm sorry, Nina. Hindi kami magkaanak ng daddy mo noon. And merong isang babae... Stop it! What? Bakit ko naman gugustuhin malaman ang tungkol sa babaeng nagpamigay sa akin, ha? Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na tratuhin ka niya ng ganun. Nung nakita kita, tuwang-tuwa ako eh. Hindi mo lang alam kung gaano katagal ka namin hinanap. Mayaman na ako! Mababayaran namin lahat ng utang namin sa inyo. Ana, Karen, Nina, siya yun. Ngayon, ano yan? Ako yung hinahanap ng mga Monteklaro na heredero nilang nawawala. This is the gazebo. This is where I find peace. Tsaka dito rin ako nagbabasa ng mga books. And what else? Pool. Doon yung pool sa baba. Gusto mag-swimming anytime. Hindi ako marunong lumangoy eh. Yun lang ba? Don't worry, cuz. Tuturuan kita. Halika dun tayo. Ganda ng view dito, no? Alam mo, nung bata ako, dito yung madalas kong tambayan. Mom, look. Kasama na naman ni Kuya yung cheap na girl na yun. Aldrin? Excuse na, Ana. Yes, ma'am. What are you doing? Bakit kasama mo yung babae? Tinutur ko lang siya sa bahay. Tour guide ka all of a sudden? Sabi ni Lola. Wala akong pakialam kung anong sabi ng lola mo. Ayokong kasama mo yung babae na yun. But, ma'am... Aldrin, you don't say no to me. You always say yes to me. In this house or in the office. Do you understand? Yes. Ano, Bridget? Sinabi mo kay Nina ang totoo? Sinabi mo sa kanya na ampun siya? But why? Well, it's because of this. Ito ang tunay na magulang ni Nina? I think so. You think so? Ha? Kaya mo sinabi sa kanya totoo just because you think na ito ang pamilya ni Nina, ganun ba? Eh, ba Ana Karenina naman ang tunay niyang pangalan at sinabi sa atin ni Lucy na sa safe haven sa Nina pinanganak. What more do you need? Pero Bridget, dapat pinag-uusapan muna natin to. Pinag-usapan na natin to noon. Hindi ba sinabi natin pag dumating ang tamang panahon, sasabihin natin sa kanya kung ano totoo? At ano sa tingin mo, itong tamang panahon? Bridget, teenager na si Nina. Ha? Ito na yung time na pagre-rebelde niya. Galit sa sayo, galit sa akin. Dahil hindi natin siya pinapayagan na makasama yung mga barkada niya. Dahil bad influence sa mga kaibigan niya sa kanya, bakit naman siya magagalit sa atin? Kaya siya galit sa atin dahil hindi mo siya maintindihan. Galit siya sa atin dahil hindi natin maibigay sa kanya ang pagmamahal na hinahanap niya sa isang magulang. Galit siya dahil busy ka sa business mo. Galit siya dahil busy rin ako sa karir ko. Alam mo, inampun natin siya. Pero lumaki siya ng kasama niya. Puro yaya. Nagkamali tayo para palakin siya ng ganon. Hindi tayo naging mabuting magulang sa kanya. Bakit hindi na lang natin tanggapin na nagkamali tayo? Siguro nga dapat hindi tayo nag-adapt. Siguro nga we're not fit to be parents. Ikaw naman ang may kagustuhan ampunin si Nina, di ba? Oo, pero to save our marriage. Siguro kung hindi tayo nag-adapt, matagal mo na akong iniwan. Ana Karenina, this is about your mom. I knew na darating ang panahon na to na kailangan ko sabihin sa'yo kung anong totoo. I'm sorry to say, but you're not my real daughter. Hindi kami magkaanak ng daddy. Ito ang adoption. Kaya pala. Kaya pala.
Ana, Bakit po? can I just say something to you? Ma, bakit hindi mo kaya Tagalogin? Baka hindi naman kasi niya tayo maintindihan. Magkaintindihan tayo, Ana. Hindi porket tinanggap ka ni Auntie Carmela, ay welcome ka na sa bahay na ito. Kung sila naloko mo, kami hindi. Alam namin na peke ka. Kaya maghintay-hintay ka lang dahil pinapa-imbestigahan na kita. At kapag nakakuha kami ng ebidensya na impostor ka lang, ako mismo ang kakaladkad sa'yo palabas. Naiintindihan mo? At huwag na huwag ka magsusumog sa lola-lolahan mo. Dahil kapag tinanong niya ako, i-deny ko. Sasabihin ko na nagsisinungaling ka. Tingnan lang natin kung sino paniniwalaan niya sa ating dalawa. Kayong may kasalanan ng lahat. Kung hindi niyo ako pinamigay, hindi ako magsasuffer ng ganito. Kaya humanda kayo sa akin. Sana, kailangan i-shopping natin si Ana. Nakita mo ba yung damit niya? And shoes. You buy her shoes. Talaga. Ana! What's wrong? Huh? What is it, dear? Come on, you can tell us. Wala po. Paano wala? Umiiyak ka. Namimiss ko lang po yung nanay ko. Ana. Alam mo, pwede mo siyang papuntahin dito. Sana, is that possible? Papuntahin natin ang umupon sa kanya. Kundi dahil sa kanya, baka kung ano na nangyari kay Ana. Why not? Sige. Did you hear that, Ana? Pwede pumunta dito nanay mo, ha? Salamat. Ma'am Carmela, may naghahanap po sa inyo eh. Sino? Ang sabi, apo nyo rin daw po. Ana Karenina din po ang pangalan. Ang ganun-ganun daw yung aliwala! Kayo po ba yung Lola Sernan ko? Ay! Ay! Lord! Ay! Kayo po ang lola ko? Ang ganda! Hello po! Ako po si Karen. Ana Karenina po yung pangalan ko. Umuwi ka na. Huwag mo sasabihin kila mami kung saan ako nagpunta, ha? Opo, ma'am. Kung kailangan nila? Ang nakatira rito ang may kailangan sa akin. Ako ang nawawala nilang apo. Ako si Ana Karenina. Nina?
Mom. Or shall I say, Mrs. Bridget Fentebella? I realize now why you told me the truth. It's because you don't want me anymore. Dahil gusto mo, bumalik na ako sa totoo kong pamilya. I am now a burden to you and Daddy. Or Mr. Lucas Fentebella. Now is also the time to tell you why I'm rebelling. Kung bakit ako difficult. Kung bakit ako laging sumasama sa friends ko. Because I never felt that you really loved me. Noon ko pa nararamdaman that I was just like a doll to you both. Bibihisan, susuklayan, paglalaroan, tapos iiwan pag pinagsawaan. That's what I felt all these years. And now I know the reason why. Dahil hindi niyo pala ako totoong anak. Kaya ngayon, pupuntahan ko yung totoo kong pamilya. Who knows? Baka makaramdam ako rin ng matagal ko nang hinahanap. Your daughter. Your adopted daughter. Nina. P.S. I was really like a doll to Daddy. Kaya one time, pinasok niya ako sa room ko to play with me. Yes, Mom. Your husband tried to molest me. Hello po. Alam niyo po, tuwang-tuwa ako nung nakita ko po yung panawagan niyo sa dyaryo, oh! Nako, alam niyo bang excited na nga ito papunta rito? Bakit po parang hindi naman po kayo natuwa na nandito na po ako? Ay, naku naman, bigay mo kasi ang pruweba. Ay, mo. Ano yun? Ito po yung birth certificate ko. Oo. Ana Karenina. Opo. Villarama? Eh, hindi po siguro tayo magkaparehas ng apelido kasi sinunod po sa tatay ko yung apelido ko. Ay, oo, hindi ba gano'n naman? Pagka mag-partner na ganyan, eh, sinusunod talaga sa lalaki. Hindi naman kasal si Maggie. So, sinasabi niyo pong bastarda ako? Wait. This has gone too far. Ikaw, sino ka? Ay, ako dancer ako sa club. Ako nagpalaki dito sa batang to na matustusan ko. What? Dancer ka sa club? Oo nga, yung sabi ko, eh bakit? Sexy pa naman ako, di ba? Paano mo nasabi na anak si Maggie? Ay, kasi ganito yan. Si Maggie, at saka yung kaibigan ko si Melba, nagkakilala sila sa Safe Haven. Alam mo, doon dinadali mga nabubuntis ba, tapos iniwanan ng lalaki. Eh kasi to si Melba, iniwan. So si Karen sa kanya, tapos kailangan na umalis dahil meron siyang hapon na jowa. Alam mo, hindi na nakabalik sa kanya yan. Dahil pinatay nung Yakuza na boyfriend niya. Alam niyo bang napakalaki na hinirap sa batang ito dahil napakamaiyakin ito na sanggol. At hindi lang yun. Ututin pa to. Pero tignan niyo naman. Materialis swerte. Napakaganda. Lumaking maganda. Hindi halata na laging tira ang tiyan. Di ba, anak? Kaso may problema tayo eh. May nagpakilala ng anak ni Maggie. Si Ana. Ma'am, may isa pa po na dumating. Apo niyo rin daw po. Ana Karenina din po ang pangalan, ma'am. Good afternoon. I'm Nina. Ana Karenina. So where's my mom? Nasaan yung babaeng nagpamigay sa akin? Didn't you guys hear me? I said I am Ana Karenina Fuentebella. But I guess Fuentebella is not my real surname because that's my dad's surname, yung umampon sa akin. And my mom is Bridget Fuentebella. They're both into business. Do you have any proof that you're the real Ana Karenina? You can talk to my mom. I mean, wala kang birth certificate? Ako na po, ayan po. Ana Karenina po. Pero sandali lang. Meron din birth certificate si Ana. Hay nako, pues. Impostora yung dalawang yan. And who are they? Sila?
Well, ang sabi nila, sila ang totoong anak Karenina. Ngayon, sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo? Kahit na ilang tinig ay kaya. I-ready niyo yung mga papeles at pipirmahan ko. Lucas! O, nagkakaubos na ng tablet, kaya kailangan na natin Lucas! ng shipment. Ano ba, hindi mo ba What is nakikita? ready to do? Hindi mo ba nakikita Pati na... baba mo yan! Baba mo! Ano bang problema mo? Ka? Ha? Bakit ba? Ano bang ginawa ko? Ba't ba naman sinunod? Dinabag mo! Ano? Ka! Yan! Confession ng anak mo. Nakadiri ka, Lucas. Pinalampas ko na lahat ng pagbababae mo. Tapos yung batang pinalaki natin na parang sarili natin. Ha? Hindi mo pinalampas! Bridget, hindi totoo to. Nagsisinungaling si Nina. How can she lie about something like this? Ha? Tell me. Bridget, ilang beses na ba nagsinungaling sa atin si Nina? Yung sinasabi niya nag-aaral siya. 1 linggo na pala siyang hindi pumapasok. Paano mo i-explain yung pangungupit niya ng pera sa atin? At yung minsan nagpaalam siya na may retreat sa school. Nasaan siya? Hindi ba't nasa Boracay kasama ng mga barkada niya? Lucas, this is different. Alam mo, Bridget, gumaganti si Nina dahil sinabi mo sa kanya ang totoo. Galit siya sa atin, kaya gusto niyang magkasira tayo. Now look at you. Sinusugot mo at inaaway mo ko. Wala naman akong kasalanan. Lucas, pag mapatunayan mo na totoong binibintang sa'yo ni Nina, I will sue you. Pakukulong kita. Tandaan mo yan. Hello? Ano, narinig mo? Walang makakalam nito, okay? Naintindihan mo? O sige na, ayusin mo na yung papeles. Paano na yan, Sangan? Anong gagawin natin? 3 silang nagsasabi na sila ang tunay na anak Karenina. Well, lahat sila fake. At isa lang ang habol nila. Pera. I don't think yun ang habol ni Nina. She looks well off. At saka si Ana. Ayaw nga niyang maiwan dito eh. I don't think pera din ang habol niya. Auntie, arte niya lang yun para maawa kayo sa kanya. And obviously, she's succeeding. How about yung Karen? Uncle, yun ang sigurado ako pera lang ang habol. Nakita niyo ba yung nanay niya? Diba, dancer sa club? Sir Nan, what are we going to do? Paano natin malalaman kung sinong tunay na apo natin? Sino sa kanilang 3 ang tunay na anak Karenina? Kahit na ilang tinig ay kaya ko. I don't know, Carmela. Hindi ko na rin alam kung paano natin malalaman kung nasaan si Ana Karenina. And DNA testing is out of the question. Wala dito si Maggie para i-match sa kanila. Uncle, ano bang hindi niyo maintindihan? Lahat sila manluloko. None of them is the real Ana Karenina. Katulad lang sila ng mga pumila dyan sa labas nung isang araw. Pare-pareho lang sila manluloko. But that's different, Ruth. Yung mga pumunta dito ng isang araw, mga walang dalang birth certificate. Kung meron man fake. Pero itong 3, authentic ang kanilang birth certificate. Really, Auntie? How can we be so sure na authentic nga yung birth certificates nila? Madali na may pa-authenticate yun. I'll ask the lawyer to do it. Uncle, ngayon na lang ako pupunta sa Safe Haven to check the records. Para malaman natin kung anong pangalan ginamit ni Maggie nung nagpunta siya ron. That's a good idea, Adele. Ay, naku, nagsasayang lang kayo ng oras. Sinasabi ko sa inyo, wala nga sa kanila ang totoong anak Karenina. Why are you so negative, Ruth? I'm just being realistic, Uncle.
ngayon ang daming manloloko. I'm just protecting you. Paano kung isa doon sa tatlo ang tunay na anak ni Maggie? I want to know the truth. Gusto kong makita at makasamang apo ko habang buhay ako. In the meantime, anong gagawin natin, Sir Nan? Let them stay. Hoy, umamin kayong dalawang hindi kayo ang totoong anak Karenina, ha? Dahil itong si Karen ko ang totoo. O ano? Bakit wala kayong nasabi? Natatakot na kayo, no? Palibhasa kasi alam niyo na, natalo kayo agad. Dahil ako ang tunay na anak, Karenina. Eh kung gusto niyo, para magkaalaman na, pakuha na tayo ng dugo. Oh, walang reaction agad? Halatang nang sisinungaling kasi kayong dalawa eh, di ba? Don't you dare accuse me of being a liar. Hoy! 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 Huwag mo ko ini-English. Ang dami ko ng shot ang foreigner. Sanay ako sa Inglesan. Whatever. Ano sabi niya na? Maintindihan ko rin. Oy, ikaw. Bakit ang tahimik mo? Masyado mo naman tinanggap yung pagiging sinungaling mo. Hindi ako marunong magsinungaling. At wala din akong interes na patunayan na ako yung tunay na anak Karenina. Dahil mas mahal ko yung nanay na nagpalaki sa akin. Kung gusto niyo magpaligsahan, kayo na lang. Pagkasunduan namin na dito muna kayo titirang tatlo. Gusto ko po sanang kasama yung nanay ko. Siyempre, aba, ay sobrang pinaghirap ko sa batang to. Nasaan na ba yung mami ko? I'm sorry, but your mother is dead. Tayong tunay niyang pamilya. Ako ang tunay niyang ina. Ampon niyo lang si Ana. Kita mo si Sir Nan. Sa kanya kasi, Sir, padyo di pamilya yan. Bossing yan. Pag ikaw ang gustuhan yan, ikaw na talaga. Galit ka ba sa kanya? Ipinamigay niya ako. Is that something to be happy about? Ikamamatay ni nanay kapag hindi siya naoperahan. Gumawa ka ng paraan. Patay na pala yung totoo kong mami, kaya bumalik ako. Pero buhay pa naman yung lolo't lola mo, di ba? Ayaw ba nila sa'yo? Siya lang naman may gusto sa akin eh. Asawa mo. Manang Berta! Uy, miss! Manang Berta!